Unti-unti na ring bumabangon ang mga taga-Capiz matapos ang paghagupit ni Super Typhoon Yolanda. Para sa report ni Julius Disamboron. Sa inilabas na ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, as of November 19, 54 ang naitalang patay sa mga lalawigan ng Capiz, habang 132 naman ang sugatan at isa ang napapalitang nawawala. Sa kasalukuyan, 118,000 pamilya o 557 individual ang naapektuhan ng hagupit ng bagyo, habang umaabot naman sa 58 kabahayan ang napinsala sa probinsyang ito. Sa RRMC, tinatayang aabot sa 2.8 billion pesos ang kabuang halaga ng danyos sa agrikultura at infrastruktura tulad ng tulay, ospital at paaralan sa lalawigang ito. Nakapag-abot na ng 863 sako ng bigas dito. Katuwang ang DSWD at lokal na pamahalaan, halos nagkakahalaga na ang mga ito ng 14.3 milyong piso. 17 munisipalidad o may katumbas sa 65% ng Capiz ay mga serbisyo na ng smart at sun cell sites, habang 18% naman ay may serbisyo na ng Globe Network. Para naman matulungan ang mga nasalanta ng bagyo na matawagan ang kanilang mga kamag-anak, nagtayo ng libreng tawag center sa Globe at Smart Telecommunication Companies sa mga lugar tulad ng Rojas City Plaza, Rojas City Hall, Dao Public Market, Panitan, Pontevedra at sa President Rojas. Samantala, ayon sa ulat ng Philippine Information Agency, naglabas ng executive order si Capiz Governor Victor Tanco ngayong araw na layuning mabigyang proteksyon ang mga mamimili laban sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin tulad ng noodles, bottled water, tinapay at iba pang produktong dulot ng pagtama ng bagyong Yolanda sa ating bansa. Sinabi ni Capiz Trade and Industry Director Ermelinda Polientes, napatupad ang price freeze matapos mapasailalim sa state of calamity ang probinsyang ito. Sa usapin naman na edukasyon, iniulat ni Rojas City School Division Superintendent Miguel Mac Aposin na muli nang binuksan ang 60% ng mga paaralan sa Capiz. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamboron.